naman sa inyong lahat mga kaibigan. So, ang project natin ngayon ay itong isang flat screen na TV, 32 inches, extreme. So, ang nangyayari sa kanya, yan, pag itinalag mo siyang ganyan, bali may ilaw lang siya, standby, pero hindi siya tumutuloy, wala siyang display. So, ayan, tanggalin natin sa saksak, tapos buksan natin. So, sabi ng may-ari, matagal na rin itong TV na ito. Tapos nung binuksan nila doon sa kanila, hindi na siya nag-open. So, may power naman siya, pero kapag pinindot mo yung yung button niya, yung power on, hindi siya tumutuloy. So, nagbiblink lang siya. So, ayan, buksan natin. Bali, tanggalin muna natin lahat ng mga tornilyo. So, medyo marami-rami ang tornilyo nito, kaya medyo matagal-tagal yung tanggalan. So, ayan, tanggalin natin yung cover. Tapos, tingnan natin yung loob niya. Tapos, tanggalin natin yung mga koneksyon. Daan-daan lang ang pagtanggal kasi kailangan nating ingatan yan kasi baka sa pagtatanggal natin ng mga koneksyon dun sa loob ay lalo pa siyang masira. So ayan, tanggalin na natin mga koneksyon. At pag natanggal natin yan, i-check natin yung mga laman dun sa loob, yung mga pyesa. So ayan, sobrang daming alikabok. Kailangan muna natin linisin ito, pero dahan-dahan tayo sa pag ng brush kasi baka sugatan natin yung flex niyan. So ayan, ang daming alikabok pati doon sa board niya. So itong kulay puti na ito ay ito yung pinaka backlight niya. So yan yung umiilaw sa kanya. Pero sa palagay ko naman hindi pa sira yan. So hahanapin natin kung anong problema niya. Kung hindi backlight yung sira niya, baka doon sa power supply o yung mga connection niya doon sa galing sa board papunta doon sa backlight niya. So, tingnan natin. So, baklasin muna natin itong board niya. Yung pinaka power supply niya. So, ayan. Tanggalin natin yung cover. Tapos, tanggalin natin yung board. So, may 4 na tornilyo yan magkabilang gilid. Tanggalin lang muna natin para malaya nating ma-check up yung loob. So ayan, tanggalin lang natin yung mga connection, yung mga socket. Ayan. Tapos tingnan natin. So ayan, bali may napansin na kagad ako na problema niya. So ayan. So, bago pala natin tinatanggal, ay may nakita na kagad ako. Pero, i-check muna natin yung mga diode niya. Baka may leak na diode. Tingnan natin. So, ayan, okay naman siya. So, take note lang sa mga baguhan na kapag ang diode nakakabit sa transistor, sa capacitor, may kunting babalik yan doon sa reverse nya dahil may laman yung capacitor. Tapos pag nakadikit din yan doon sa transformer, may kunting balik din yan, pero good pa rin yung ating diode. So ayan, check lang natin lahat ng diode. So wala pa naman ako nakitang problema sa mga diode. Okay pa naman. So ayan, maliban lang sa capacitor na ito. Ayan. So kung nakikita nyo, lumubo na yung capacitor. So capacitor na yan, ang value nya isang 330 microfarad at 30 volts at 35 volts. Tapos ito namang isa na tinatanggal ko,
Bali 16 volts, 470 microfarad. So ayan, tanggalin muna natin. Bali sa pagtatanggal nito mga guys, bali ingatan lang natin kasi iba yung board ng mga ganito. Hindi siya katulad ng mga ordinaryong board. So kailangan ingatan natin kasi baka masira yung layout niya, yung diagram niya. So kailangan alalay lang palagi. So ito yung isang lumubo na capacitor. So hanap lang tayo ng pamalit. Pero tanggalin muna natin itong isa pa. Itong 16 volts, 470 microfarad. So ayan. Tanggalin natin. Baka sakaling ito lang yung may problema. Kasi wala pa naman akong ibang nakita na ibang salarin. Wala pa namang diode na sira. Wala pa ako nasukat, kaya siguro ito lang yung problema niya kasi sa ating visual check, ito na kaagad yung bumungad sa kanya. So ayan, tanggalin muna natin. Pero muna natin ang tingga. Bali palambutin muna natin ang tingga, patungan natin para mas madali siyang tanggalin. So ayan. Bali anuhin lang natin yung pagkakakapit ng paanong capacitor kasi dikit na dikit dun sa board. So ayan, tanggalin na natin, hugutin natin. So ayan, nahugot na. So ito yung value niyan, 16 volts, 470 microfarad. So ayan, ayan yung mga kalimitan na nasa power supply niya, yung pinaka-display. Sa display yan. So ayan, hanap tayo ng pamalit. So ito yung mga sira nya. Ito naman 330 microfarad, 35 volts. So hanap tayo rito. So ayan, wala akong ganung klaseng capacitor, yung yung 330 microfarad, 35 volts. Kaya meron ako dito 50 volts, 35 volts, 470 microfarad. Yun ay kakabit natin. So ikabit muna natin itong sa isa. So ang ipinalit din natin doon sa isang capacitor na 16 volts, 470 microfarad ay yung 25 volts, 470 microfarad. Bali tumaas tayo ng volts, ginawa nating 25. So ito naman yung yung 330 microfarad, 35 volts, ginawa nating 35 volts, 470 microfarad. Bali tumaas yung farad niya. Pero okay lang naman yan kasi hindi naman sa kataasan, pwede yan. Basta wag lang magbabago yung display natin. So ayan, ihinang na natin. Pagkahinang natin yan, ikabit natin. So guys, kung bago nga pala kayo sa channel ko at napadaan lang kayo, i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong i-upload ko. At i-like nyo na rin at i-share para malaman din ng iba na nag-aangad na matuto sa mga ganitong bagay sa pag-aayos at pagtutroubleshoot. So ayan, i-check muna natin yung isang resistor kasi duda ako. So ayan, tingnan natin, pero okay naman. Kala ko nag-change value siya, yung 1K na resistor. Bali okay pa naman. So ayan, ikabit na natin. Pagkatapos natin ikabit yan, testingin natin para malaman natin kung umukay ba siya o hindi. At kung hindi pa siya umukay, so troubleshoot ulit tayo. Tingnan natin kung saan pa dyan nagkaroon ng problema. So
Ayan, ikabit natin mga tornilyo saka yung mga koneksyon. Tapos yan, i-ano na natin, isaksak natin, tapos itingnan natin kung okay na siya. So ayan, ikabit natin yung socket. Yung socket galing doon sa plug nya. Ayan, kabit natin. Tapos isaksak natin. So ayan, saksak natin sa outlet. Tapos i-power on natin yung switch on natin. Tapos pindutin natin yung power. Ayan, okay na. So ayan, okay na siya. So ibig sabihin, doon lang yung problema niya. Tapos tingnan natin yung display. So ayan, okay na siya. Bali, yun lang talaga yung problema niya. So swerte naman tayo kasi hindi tayo nahirapan mag-troubleshoot. So saglit lang nakita na natin yung problema niya. Dalawang capacitor lang, tapos reheat lang. So nag-reheat tayo, konti lang. So ayan, patay muna natin. Tapos tanggalin natin yung saksak. At ilagay na natin yung cover. So ayan, bali ilagay na natin yung mga tornilyo. Tapos ipa-final test na natin yan. Ayan, kabit natin mga tornilyo. So maliliit lang din yung mga tornilyo nito. Tapos ang daming tornilyo kabilang gilid. So ayan, ikabit natin yung pinaka-stand nya. Bali may 5 tornilyo yan, 4 sa magkabilang gilid at isa sa gitna. So ayan, ilagay na natin mga tornilyo. Tornilyohan na natin. Ayan, tornilyohan na natin. Tapos tingnan natin, i-testing ulit natin kung okay pa siya. Baka pagkatapos nating matakpan, malagyan ng takip, hindi na siya gumagana. So ayan, i-zoom lang natin, tapos isaksak natin. Ayan, tapos power on natin. So ayan, okay siya. Extreme. So okay na siya. Tapos testingin natin doon sa ano niya. Doon sa, ayan, testingin natin. So ayan, okay na siya guys. Maganda na yung display niya, malinaw. So hanggang dito na lang yung video natin mga kaibigan. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon.